Ayun, oh, evaporator, oh. Grabe ang lakas. Parang ano, oh, talagang grabe ang evaporator. Mga ka-vloggers, kung ganyan ang leak ng evaporator nyo, nakakamatay na talaga yan. Yan, pare, nakakamatay yan. Kasi sobra, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh. Grabe. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ayan na, naririnig ko na. May gagawin ako, pajero ng kumpare ko. Sasakyan to ni Del's Diesel TV. Yung kumpare ko na gumagawa ng mga injection pump. Basta diesel. Usapan diesel, trabaho niya yan. So, sira kasi yung pajero niya, yung car aircon. So, gusto niya patingin sa akin. So, 1 taon na yata sira to. Sandali, tingnan natin. Andito na siya, sakto. Kasi simula ng vlog ko. Ka-vlogger! Ano? Ka-vlogger, gagawin na natin? Yes, ka-vlogger! Mga ka-vloggers, ito si Del's Diesel TV. Ayan o, iyan ninyo. Basta tungkol sa injection pump, diesel calibration ng trabaho niya yan. Mga mechanical po. Oh, yun. Engine, diesel. Ayun. Papagawa po kay ka-vloggers. Walang lamig pare, no? Kasi po walang lamig yung aircon ko. Matagal-tagal na. Tagal-tagal na po yan. Last year pa. Last year pa kasi, February lang ngayon. So, Gusto na. so mga ka-vloggers, kumpare ko, titignan natin yung kanyang aircon. Alisin ko lang to si Everest dito sa loob. Yun lang, So, ka-vloggers. Simulan na natin. Opo, mga ka-vloggers, abangan ninyo ang Kung anong kalalabasan at kung anong sira. Sige, maya-maya lang mga ka-vloggers. So, ito mga ka-vloggers, tingnan na natin na ipasok na yung pajero ni Del's Diesel TV. Hinlali, dito tayo. So, na-check na natin ito nung nakaraan na ano eh. Walang lamig pare, nakasakay pa nga ako eh, di ba? amag nga pare. Oo nga, amoy amag na eh, no? So, talagang, ano ba nangyari noon dyan pare? Bigla lang nawala yung lamig o ano? Unti-unti nawawala. Sa una kasi mainit siya, tapos unti-unti nawawala na yung lamig. Ayun, Yun, tuloy na nawala pare. tuluyan na nawala. Oo. Buti tayo hindi nawala. Buti yung mga tawa natin, tuloy na nawala. So, ang unang-unang gagawin natin, lalagyan natin ng gauge. Pakikuha mo to, Reggie. Yan. Yun. Ayan, no? Oh. Ito ang kanyang mapagkakatiwalaang number 1 na mekaniko ng diesel, mga ka-vloggers. Ngayon, car aircon ang gagawin nila. So, para magkaka-idea ka din sa car aircon, sige. Ngayon, titingnan mo muna kung sarado to. Kailangan sarado ha. Number 1 yan. Para matuto rin ng mga ka-vlogger natin ang paggawa ng aircon. So mga ka-vloggers, eto parang tutorial na rin, hindi dahil sa gagawa lang kami ng pajero ni pare ko. Ano ba ang step by step? Una, titingnan mo muna yung sakya pag dumating sa shop mo kung may lamig. Paandarin mo ang makina, on may aircon. Pag walang lamig, maglagay ka na ngayon ng gauge. So, unang-una sa gauge, kailangan siguro yung sarado to. Isa lang lalagay natin. Ito ngayon sa blue tayo, yan. Ayun, palawit natin dito. Tapos, pakikabit mo doon sa kabitan nito. Ayun, walang takip. Hindi, ito, dito ka, yan, dito. Ay, dito. Sa suction. O, sige, tanggal mo yung takip na yan. Ito ngayon, sisiguruhin mo nakaangat mo na to. Ayan. Dahil once na ipasok mo na itong ganon, saka mo ngayon gaganon to. So, ang pagpapasok niya, medyo gaganon mo, tapos alalayan mo yung likod nun.
para hindi mapuwersa yung tubo. Sige, subukan mo, Reggie. Kaya na, training ko ng car aircon. Kailangan maramdaman mo na lalapat yan. Oo. Oh, sige, tingnan mo nga kung lapat, lali. Hindi na makakalas, no? Okay, saka mo itulak na yan. Ikot. Yun. Pagka na ano may, konti lang, malalay lang. Yung fitting na to pare, pang 134 no? Oo, yan. Pang 134A yan. So, yan. Ito na ngayon, wala nga ang kalaman-laman. So, ibig sabihin, mayroong nag-leak. Ang gagawin natin dito, pare, lalagyan muna natin ng pressure. Kailangan, ang pang-pressure ninyo, katulad yung sa akin, meron kasi mga filter sa loob yan, na nagse-separate yung hangin sa langis at tubig. Hindi kasi po pwede na yung gawa-gawa lang, homemade na compressor, direkta lalagay mo, minsan may tubig na yung compressor, pupunta na ngayon yung dumi dito sa system mo. So, ang kailangan, yung gagamitin ninyong panglagay ng pressure, kung compressor man na homemade, mga gawa-gawa lang, may motor, may compressor, kailangan meron siyang filter na na-dedrain yung moisture. Kasi laging pag nag-pump yan pare, automatic magkakaroon ng hangin. So, kailangan humihiwalay yun. Hindi papasok sa linya yung tubig o kung ano man dumi na nandun sa compressor nyo. So, sige, okay. So, ang ano nito, ikakabit natin tong dilaw na to, yung dilaw na hose, doon sa machine natin. Pare, yun. Ito na lang isang to. Dahil nandun sa kabilang side yung mga malalaki natin, etong aking portable lang gagamitin natin. Kahit dyan na lang yan siguro, pakikibaligtad mo na lang, G, yung ano. Ito siguro, ano natin, U-turn. So, ito. Pinunasan pa ni Reggie. Ayan, mga ka-vlogger, si Reggie. Batikan sa diesel yan. Kaya, Del's Diesel TV. Ayun. Mga ka-vloggers, hindi lang dahil sa pagbablog din yung kay Pare Rodel. Meron siyang shop ng mga diesel injection pump, mga ganyan. Doon sa Caltex, Santa Rita. Oo. Tabi nung K Cervico, no? Yes, Oo. Sa Magnet Wire Building, mga diesel. Ayun. So, yung mga taga-Olonga po dyan, kung meron kayong problema sa makina ninyo, diesel, injection pump, o yung mga nozzle na yan, dalhin nyo lang po sa kanya dahil veterano yan. Mula pa nung araw. Oo. Pareho lang kami ng sa akin aircon, sa kanya mga diesel. Oo. Doon lang, madali lang makita. Tabi lang ng Caltex, K Cervico, tapos kasunod na yung shop niya ron, mga ka-vloggers. Talagang magaling sa pagdating sa kanya. Hindi lang kotse, kahit yate, kahit ano, ginagawa niya. Linya niya lahat yan, mga ka-vloggers. Generator, mga equipment. Oo, yun. Basta diesel. Oo, basta Batak mo. diesel. Oo. So ngayon, gagawin natin, etong nakakabit doon, dahil wala rin lang laman, pare, alis mo, pakilipat natin sa pula. Ayun, lipat sa pula. Oo, galing. Ayun, magaling. Sige, Tapos, higpitan mo pare, pati yung dilaw, mahigpit, no? Yeah. Yan. Ngayon, sarado to. Pakibukas mo ngayon to pare, yung blue. Ano to? Oo. Ganun. Oo, sige. Yun. Bukas to. Sige, oo. Konti lang pare yan. Sige. Ngayon, ito, kakabit natin dito. Ito yung discharge. Ito, yung sinasabi kong filter, pakigalaw mo to, ready. Yan o, yan. Oo, sige, pataas yan o, pababa. Sige, so yun o, tama, sige. Sige. Lumalabas yung mga langis tubig. Oo, sarado. Isa pa, magpondo tayo ulit ng ano. O sige, bukas ulit. Galing, di ba? Sige, sarado na. Kita mo? Hindi direktang pumapasok yung tubig o yung ano, Galing mga sa tubig. linya yan. Paano? Galing dito. Dito, dahil nakabukas na to ngayon, tataas ngayon to pare. Yan. Titingnan natin ngayon yung discharge na yan habang nagkakarga ng pressure. Ilan yan? Kahit hanggang 200, kaya niyan. Huwag lang sobra. 250 ngayon, iba nilalagay. Pero 200, okay na yun. 200. Oo, 200 PSI. PSI. Malakas na malakas yun. Oo. So, pagka nalagyan ng pressure yan, sasarado natin lahat. Kailangan isarado mo to
para makulob o maipit o maipon dun sa loob ng pressure, o obserbahan natin kung bumababang mabilis. Okay. Kung mabilis ang pagbaba nito, mabilis bumaba tong araw na to mula sa 200, malakas ang leak. Ngayon, kung Mabagal. mabagal o hindi halos gumagalaw, maghahanap tayo ngayon dito kung saan merong nagbabasa. Kung saan ka makakakita ng nagbabasa-basa na mga ka-vloggers, yun ang leak. Bumubula. Hindi pa. Hindi pa. Yung parang oily. Pwede lang. Oo, pag may nakita kang oily spot sa mga connection, sa hose o kahit saan, sigurado yun, meron leak yun. Huwag lang na napapataka ng makina o ano, Oo. yun. So, sa ngayon, titingnan mo natin, pantayin natin yung pressure ha. Pare, yan ha. So, once nag 200 tayo, isasarado na ni Reggie doon. Sasarado mo muna tong gauge. Oo. Pag 200 na, tapos papatay na niya. Pakipatay mo na yung toggle, tapos yung switch na yan. Oo. Nung araw, malaki yan eh. Kaso, istorbo. Ngayon, huwag muna, G. Pabayaan mo lang muna. Taas mo pa. Sige. Yan. Wala pa tayo sa 200. Yan. Yan ang pinakapag-testing ng leak. Oo, pare. Ha? Pero Iba, nakita wala mo- mang ganyan, pare. Wala No? talaga pare. Wala ano lang. Siyempre pare, Free yan lang yan, pare. Pinano nila yung mga... oo, si ka-vlogger pare, kausap mo Yun, pare. wala, pare. Yung iba, wala ka. Oo, ayan ha, malapit na tayo sa 200. Oh, pare, pakisarado mo na to. Yun. Nasara na. Oh, sarado. Ayan oh, Fidel's Ayan, Diesel oh. TV. Sarado Pakipatay na. mo ngayon yan, pati yung motor. Ano Okay. ang reading natin? Oh, sandali, iyaan na natin, sarado na to. Kailangan i-release ang pressure dito sa kabila. Yun yan. Ngayon natin obserbahan ang pressure niya. Ayan na, wala pang 200. Pagka mabilis bumaba, para may naririnig nga ako malakas eh. Ganun. Oo, may naririnig ako malakas na leak. So, maghahanda tayo ng Sabon. sabon at Downy. tubig. Tubig. Ito ba? So, ngayon- Ito? Wala yan. Pare. Kahit bukas na yan. Okay. Ayan napakabilis bumaba. Ganun. Kaya nga may naririnig ako. Kayo, mga ka-vloggers, naririnig ba ninyo yung naririnig namin? Oo nga, ang bilis, Ah. pare. Oh. So ibig sabihin, pare, merong malaking leak. Mhm. So simpleng problema lang 'to kasi masarap ginagawa yung mga malalaking leak. Wag lang na compressor yung bumigay. Pero kung malaking ganyan, madaling makikita dahil yan naririnig. Kumbaga, Yan, mabilis, no? oo, napakabilis ng pagbaba. Oh, yan, no? Kanina, reading. Kulang-kulang 200, 195. Ngayon, nila No. na. Ngayon, G, yung kulay green na yan, pakilagyan mo ng tubig yun. Ayan, may tubig yan eh. Bilis. May malakas na leak na tetestingin natin ngayon, hahanapin natin pare. Pero naririnig natin. So ngayon, pag bumababa to, dadagdagan ulit natin ng pressure. Para marinig ulit na. Oo, kumbaga, i-maintain natin yung pressure na Bilis yan. na, pare, oh. Oo, masyado malaki ang leak niyan. Pero napakalakas. So mga ka-vloggers, may nakikita akong namamasa na mga connection saka yung mismong condenser doon sa ilalim ng makina. Sandali, titingnan namin. Diyos ko yun. Ayun oh, yung condenser na yun, may condenser siya sa ilalim. Ayun oh. Nagbabasa doon. Yan yung lugar na yun. Ayun oh, basa ka rin. Ayun oh. Yan nga. Yan ang condenser oh. Oh. Ang laki na ano eh. Ayan ang basa oh. So dahil masikip, kailangan talagang alisin yan para makita natin. Ayan, basang-basa oh. Hanggang doon sa kabilang side. Diyan siguro dahil tinanggal na natin tong battery. Pero mas maganda rin matanggal pare para makita natin maigi yung compressor. Dahil yung compressor napakahirap makita. Naaninag mo pero hindi mo mahawakan. Pare ayun oh. Ando sa ilalim pero wala tayong makita dyan. Pero mas magandang matanggal mo yan pare para madagdagan natin yung langis direkta sa compressor. Ha? Dahil merong leak na malaki to mga ka-vloggers. Makita man namin dito, sigurado ako nandun sa condenser, no? Pero, gusto ko, gaya ng lagi ko sinasabi, dagdagan ng oil, na, yung compressor, direkta na, tatanggalin yung suction na fitting niya,
palitan yung o-ring, no? Siyempre, pag ibabalik, doon natin papasukan direkta. Hindi yung papahigop lang doon sa service valve doon dahil pag doon, kung saan sa papupunta. So, minsan hindi direktang pupunta ng compressor. Pag buga sa compressor, pag higop, ibubuga rin niya sa discharge. Iba yung direktang habang walang laman na refrigerant, ngayon mo lagyan ng oil. Sigurado kang napasukan mo, bababa siya doon So, ngayon, pinapatanggal ko tong cover dito sa may Pressure. ilalim, tsaka dito sa may compressor, cover ng battery, yung patungan ng battery. Del's Diesel TV. Yes. Ayun. Kabrother. Ayun, kaya sabi ko pare, kailangan natin si Reggie Di ba, G? Kailangan tanggalin mo yung cover dyan para makita rin natin dahil basang-basa dyan. So, ito naman, kailangan makita natin para masiguro natin at malagyan ng oil. Yun, tama. Kasi mamaya, nagawa nga yung leak, mawasak naman ang compressor. Ayun. Oo. Dahil, ayun, napakahirap. Paano mo lalagyan yan, di ba? Oo. Yung basa na yun pa yan. Ay, sana ba yan? Oo, mamaya makikita natin lahat yan. Gaya rin ang lagi ko sinasabi mga ka-vloggers, pag may ginagawa kayo, ituturing yung sa inyo. Huwag niyong pangarapin na masira yung compressor. Halimbawa, gumagawa kayo, ang pinagawa lang, cleaning. Sasabihin nyo, cleaning lang naman namin yan, nasira yung compressor, nag-stack up. Dapat, automatic, lalagyan mo na ng oil. Kinlining mo na ituring mo sa'yo yung sasakyan, hindi yung cleaning lang, susunod, sira compressor, panibagong kita na naman yun. Pero hindi ganun, hindi magandang ano yun. Pilitin ninyo na makatulong kayo sa kapwa ninyo. Hindi yung lamangan sila. Kikita naman kayo sa ibang paraan. Pero wag lang sa ganon. Kung maiingatan, ang mahal yata ng compressor, mahal ng cleaning, ang mahal ng ano, pagka nawasak ang compressor. So, kung magagawa na malagyan ng oil, safe na yung compressor. Di ba? Ka-vlogger? Yo, kabrother. One stop. One stop. Yun. Mga ka-vloggers, kinakalas nila yung sa ilalim. Napakahirap pang kalasin. Ang daming nakakabit. Ayan, pang-oorin ninyo. Tingnan ko nga, di. May tiraan ako, may kisiksik ako sa inyo. Ayan, para makita. Ayan, nakakabit din yung parang sa mga ano niya, panghatak. Yan, G. Ito, masisilip yan. Mayroon pang makita. Ngayon, pare, Ngayon, tingin mo yung condenser, Huwag na, basa yan. Basang-basa. Tingin ko mismong condenser yan. Ayan, pare. Ayan, nangingitab, oh. Oo, ayan, basang-basa, Nangingitab pare, oo. Titingnan natin kung yung fitting lang sana, okay, wala tayong problema. Kaya lang, kung buong condenser, hindi sa loob nitong bracket na to, palit talaga. Parang 12 by 14 o 12 by 16 to. Kailangan talaga makalas muna lahat yan. Tsaka pumatak na siya, pare, Ayan, pumapatak. Pumatak sa stabilizer, Ayun, Tama, oh. Di ba? Tapos yung dito, tanggal na rin. Ayan, Tinanggal na yung patungan ng battery para malagyan ng oil mamaya. Papasukan ko ng oil doon sa suction. Ayan, yung kabitan na to. So, tetestingin din mamaya yung compressor. Okay, tanggal ang cover. Ayun, sige, palis muna natin lahat yung mga yapare, tapos saka natin ayan, basang-basa, Ito, Gio. Ayan, sa likod to. Mahirap, kailangan tanggalin lahat. Yan, hindi mo naman kailangan, ilagay mo natin sa likod. Ayun, buti na lang, nandiyan si ka-vlogger Reggie. Ay, sorry. So ito, ang condenser niya, Oo. basang-basa sa loob, pare, Yan, nangingitab, oh. Oo. Sa tingin ko yan, ang butas niya sa loob ng yerong yan. Anong Ang gagawin mo na, lalagyan natin ng pressure ulit at tetestingin natin, papatakan natin sa bandang ibabaw, bubulayan dyan kung saan ang leak niyan. Oo. Pero 100% tayo dyan. Yan, pare. Oo, nandito sa harapan, wala namang papatak sa kanya rito sa grill. Wala. Di ba? Wala, pare. Makikita na natin yan, pare. Ang lala. Tsaka nangingitab to, pare. Oo nga, kaya nga, 100% yan. So, lalagyan ulit namin ng pressure to, mga ka-vloggers. Ganyan ang paghahanap ng leak. Kung saan yung may makikita kayong oily, malangis, sigurado leak yun.
So, hindi namin makita kasi sarado lahat ng pajero, puro cover. Kaya inalis muna lahat ng mga sagabal, yung mga harang. Tapos saka ngayon lalagyan ulit ng pressure. So, sandali mga ka-vloggers ha. Lagay ulit tayo ng pressure mga ka-vloggers. Yun. Ayun, tama pare. Pakitaas mo yung toggle pare. Ito? Oo. Taas, pataas. Yan. Yun. Ayun. So, karga ng pressure. Tapos sabon. Ayan pare. Ngayon, ang pag-testing doon, testing yung fitting. Pag wala, yung ibabaw ng ano, papatak yun doon eh. Oo, ibabaw niya. Condenser, no? Oo, sigurado yun, ganun lik niyan eh. Maya pare, wala pa, mababa pa. Nauubos niya eh. Kaya niya ubusin yung pressure, masyado malakas. So, ito. Sasarado ko na sa 200 to mga ka-vloggers. Pakipatay mo muna Jay uli yung ano. Toggle lang, sige. Testingin natin tong condenser. Aha. Di pakailawan mo ha. Ayun. Kailangan makita natin habang may pressure. Ha? Kasi hindi ko maipasok yung kamay ko. Walang mapasukan. Ilawan mo. Dito ka tayo sa kabila, G. So, naglilik. Sa bandang taas. Ngayon, dito muna tayo sa compressor para habang may pressure. Diba? Tingnan ko muna ito. Oo. Compressor mukhang wala naman. Ayun, dyan. Yung fitting niya. Ayun. Mukhang wala eh. Lagyan natin ulit ng pressure, no? Patasin natin ulit. So, itong mga ka-vloggers, positive yung ano, yung condenser na naglalawa. Hindi ko na lang na-i-vlog dahil masyadong na-excite. Tinesting namin sa tubig at mayroon siyang leak. So ngayon, para lang masiguro rin tong evaporator sa harapan, ito, technique na pangkumpare. hindi na namin kinalas tong evaporator kasi itong sakyan niya, hindi man halos nagamit to. Nung araw kasi pinalitan namin ng evaporator to. Pinalitan ko ng evaporator tapos lagi lang naka-stock. Tapos in-overhaul pa niya yung makina nito. So, lagi lang naka-stock ngayon wala nang laman na refrigerant. So, tinitingnan namin ang mga leak. So, nilagyan ko ng adapter. Ito, trabahong personal. Kung mga trabaho, halimbawa, yung mga ka-vlogger dyan na gagawa o ano, gusto mo talagang makita, yung lalo yung mga leak, tapos mapalitan evaporator. Ito kasi, para bago mo kalasin ang evaporator, kaysa magkakalas ka, tapos wala palang leak, meron teknika akong ginagawa na, sabi ko nga, trabahong pangkumpare, pang sarili. Ito, nilagyan ko ng adapter, inalis ko yung fittings na nakakabit. Ayan, ito yung original na fittings niyan, to. Tsaka, ito. So, inalis ko, nilagyan ko muna ng adapter ko para matesting ko. Ayan, kinabitan ko ngayon ng adapter namin. Ayan, nakakabit ngayon yung hose. At nilagyan ko ng 200 PSI din. Ayan, hindi bumababa. So, ibig sabihin, pasado. Ha? Are, pasado ang evaporator mo sa harap. Walang leak. Walang leak doon. Hindi ano yan, wala tayong problema diyan. Ngayon, ang susunod na lalagyan ko adapter, ito naman sa compressor. Para ma-testing din natin. Ito, trabahong pang-kumpare ito pare. Trabahong personal. Step by step para hindi mapalaki yung ano. Oo, yung kakalasin. Trabaho. Kalas tayo ng kalas, naghahanap kasi tayo ng leak, di ba? Oo. Mga ka-vloggers, ang problema leak Napaka nasiguruhin namin lahat. Yung condenser nakakalas na, sandali, pakita ko pala. Tanggal na wala na rito. 'Yon, merong nagbuga ng katakot-takot na langis. Ayan yan ang adapter niya, fittings niya. Nagbuga siya. Sobra. Pati nga dito sa ilalim,
napatakan na niya lahat eh. Sa sobrang lakas ng leak. Kaya yung bracket niya. Oh. Yan yung ano yan. Yan ang mga napatakan niya lahat. Oh. So, nakita nga namin, yun, papalitan na ng bago yan. Kasi, ano pala yung pare, mga kinabit lang mga Japan surplus na condenser, yung kadalasan yung may kasamang auxiliary fan yun. Dito sa Pilipinas, wala ka na mabibili nun. Ang lapad kasi nun is 14 inches. So, ang nabibili sa Pilipinas, yung 12 inches na lang. So, papalitan na yon mga ka-vloggers, walang problema. Marami available dito sa Pilipinas nun eh. So, papalitan na namin yun, walang problema. Pero sinisureball ko lang muna mga ka-vloggers yung iba pang may posibilidad. So, imbis na magkakalas pa ng evaporator, wala rin lang naman leak, tapos bago nga evaporator nito. So, dinaanan ko lang, inanuan ko siya ng pinagbabawal na technique. Yun ang ipinagbabawal na technique sa mga shop. Dahil sa kagustuhan ng iba na lumaki, kalasin ng dashboard, lalo na yung kalas dashboard mga kaibigan, ay mga ka-vloggers. Kakalasin dashboard mo, tetestingin, tapos wala palang leak. Dahil ang mga sakyan na kalas dashboard, may cabin filter yan, kadalasan nandun lang ang dumi niyan eh. So, pagka meron leak, eto pa yung ka-vlogger ninyo, isang technique yan. Bakit hindi mo muna lagyan kaya ng adapter? Kasi lahat ng mga sasakyan mayroong kabitan ng adapter, plunge type. Kabitan mo muna bago mo kalasin yung dashboard. So, pag nilagyan ng adapter, nilagyan mong pressure, hindi bumababa, walang leak do sa evaporator mo do sa harap. Na-save mo yung pagkalas ng dashboard na napakamahal at delikadong baka masira pa yung dashboard mo o lumangit-ngit. Technique, pinagbabawal na technique yun mga ka-vloggers, pero sinare ko lang sa inyo at pinakita. So, eto, steady ang pressure Oh, hindi gumalaw. 200. Nakakabit siya mga ka-vloggers. Ayun, nilagyan ko adapter yung evaporator niya ron. Nakatakip dito. So, para sabihin ko sa inyo na totoo, baka sabihin niyo dinadaya kayo. Alisin ko rito pasisingawin pasisingawin ko lang konti. Ayan pasisingawin ko konti rito. Sasarado ko. Saka natin tingnan mo, bumaba ng konting-konti yan. Layo na. Ang laki, no? Konti lang pinasingaw ko. Ibig sabihin, pasado to, pare. Walang leak, di ba? Pasado yan. Okay. Test. Walang leak. Hindi kinalas, Walang kalasan. Isang pinagbabawal na technique yan. Pero sinare ko lang sa inyo dahil marami tayong mga ka-vloggers diyan talaga na nagwo-worry, ayaw magpakalas ng dashboard. May cabin filter naman, pwedeng palitan. Tapos kasabihin siyempre ng mga technician, kailangan kalasin ng dashboard, siyempre malaking deal yun. Lalo kung mahirap, bago sakay mo, siyempre lalaki ang singilan. Tapos hindi nyo pa mababantayan, sabihin may leak evaporator, wala naman pala. So isang pinagbabawal na technique sa mga gustong kumita, yung gawing simple pero effective. Lagyan mo adapter sa labas, testingin mo, pag hindi gumalaw ang pressure, walang leak, hindi kailangan galawin. Pinagbabawal na technique pero tinuro ko sa inyo. Sige mga ka-vloggers, mamaya na. Yung compressor naman ang gagawin ko ng pinagbabawal na technique. So mga ka-vloggers, ito na yung condenser na ipapalit namin. Yun. Ayan, tingnan natin. So, sa lapad, pareho. 12 inches to. 20. Anong lapad nito? 18 lang to, di ba? Ano yung 22 nakasulat? Tandaan mo yung kasulat. Baka ito yung haba, 22. 12 yan eh. Ito alam ko 18. 18 siguro yan. Kasi ito lang ang 12 mga 18 yan. May 22. Ewan ko. Paki-ano mo yung doon, metro, may nakahang dyan. Hindi. Tingin ko 18 lang yan pare. Ditong niya, kapal. Tingin mo, 18 yan, di ba? Nandito. 18. Oo, tama. Siguro, yan na rin nalalagyan ng mga 22 nila. No?
Kasi, oh, Tama. Oo, kasi mahaba, oh. oo, yung lalagyan siguro lang, oh, kasi 18 lang talaga, oh. Kaya ito, Oo, oh, tingnan mo. Kahon. oh, etong original mo, 14. Lilit ng konti kasi backup lang naman eh. 20. Oo. Meron pa namang original na condenser na nando sa may radiator eh. O, kumbaga, pandual lang yan, okay lang yan. Kasi wala ka naman makikita nito dahil surplus Japan to eh. Ultimo nga yung kontrahan, ayoko eh. Oh, walang kontrahan yan, oh. Pag aalisin mo, hindi mo magamitan ng liabi itong kontra. Hindi katulad yung mga nabibili, may kontrahan na yan, oh. Di ba? Okay yan. So, yan ang ipapalit natin. Madali na lang yan. Dahil talagang kailangan ng palitan. So, okay mga ka-vloggers at kakain muna kami. Maya na lang po ulit. So, mga ka-vloggers, may papakita lang ako sa inyo. Kung condenser, okay na. Isasalpak na. Binarenahan na namin yung mga bolt niya kasi siyempre wala halos butas yan. So, may papakita lang ako sa inyo. Isa na namang napakagandang technique. Kandali. Ito na yung condenser, ha. So, yung mga butas nito okay, nabarenahan namin para maging 1/4 na bolt. Pero hindi yan ang gusto ko ipakita eh. Dahil tong fan na to, mga ka-vloggers, no? Kapag umandar yan, pahigop, ha? So ngayon, ito, mga ka-vloggers, oh. Pagka nagkabit kayo ng ganito, dahil malaki ang shroud kesa sa condenser, malapad, kailangan lalagyan nyo ng silyado, ayan, oh. Para pagka umandar tong fan, hihigupin lang niya lahat dito sa pins. Huwag siyang hihigup dito sa butas na to. Ayan, butas yan eh. So, dinikitan ni ka-vlogger Reggie yan, ha? Oh. So, pag higup niya ngayon, ayun, oh, sarado yung mga gilid, kukunin lang niya yung init nito, yung pins, ha? Oh. So, ngayon, eto, tingnan mo na lang mamaya yung parang anong yun. Okay na tayo dyan, no? Ngayon, ito mga ka-vloggers, may papakita pa ako. Isa pa rin tong pinagbabawal na technique. Pinagbabawal dahil hindi masama. Kaya tinatawag ko pinagbabawal kasi baka magtampo yung mga ka-vlogger na technician dyan. Wala silang kikitain pagka natutunan ninyo to. Kasi sabihin, gawin mo na lang yung ginawa, pinakita ni ka-vlogger. Eh kaya lang baka mawala ng trabaho yung mga ka-vlogger natin, technician. Pero gusto ko lang makita ninyo, ha. Pagka meron kayong gustong simpleng problema na makita, leak. Dahil katulad ng problema nito, kung saan namin tinignan, gusto ko lang to make it sure, para masiguro na wala rin leak. Nakita naman ninyo kanina evaporator sa harap. Ginamit ako na pinagbabawal na technique. So, walang leak. Hindi ko malaw pressure. So, ngayon, itong compressor naman, dahil nag-worry si pare ko, nilagyan ko rin ng adapter at nilagyan ng 250 PSI na pressure. Ayan, oh. Meron siyang pressure na kanina pa hindi gumagalaw, mahigit pang 250. Ayan, oh, may adapter sa ngayon. Oh, nakatanggal yung original niya. Ayan, oh. Nahos. Nakakabit yung adapter doon. Sa compressor. Oh. Nilagyan ko ngayon ng pressure na 250 PSI. Kung titingnan ninyo mga ka-vloggers, hindi gumalaw kahit konti, oh. Na kung meron leak yan, tingnan ninyo, para pakihawak yung gauge, ha. Oh, konting-konting release ko lang. Tigas. Ay, wala akong hawakan. Ayun, ito. Konting-konti, tingnan nyo. Oh, yan, oh. Konti lang yan, ha. Oh, bumaba na, ayun, oh. Ang bilis bumaba. Alisin ko ito, ilaw ko. Yun, oh. Konting-konti lang yan, ha. Oh. Yun, mababa. Bilis, oh. Kung meron leak. Kaso wala naman leak, eh. Kaya pasado na naman sa leak test na hindi ibinaba, dahil unang-una napakahirap niyan. Ayan, oh. Oh. Napakahirap ng pwesto nito. Pero dinaanan naman namin sa pinagbabawal na technique, pare. Yes, pare. So, mga ka-vloggers, wala ring leak ang compressor. Pasado siya sa leak test. So, sasalpak na namin naman ito. Tapos lalagyan ng oil. Sisiguruhin na lagyan ng oil. Doon sa lagayan na yun, pinagkabitan ko. So,
wala kami mga problema nakikita. After na maikabit lahat yan, na ilagay yung condenser, leak test na naman, pressure na naman, pressure test. Pagka okay na, mamaya balitaan namin ulit kayo mga ka-vloggers. So ito mga ka-vloggers, naikabit na yung condenser. Tapos siyempre okay na evaporator, yung compressor, okay na lahat, no? Tinesting namin. Kita ko muna sa inyo ulit. Nilagyan namin ng pressure. Meron pa ring mahina dahil nga sa tagal na panahon na hindi nagagamit to. So, okay na ulit yung sa evaporator. Nakabalik na yung yung tinesting natin kanina. So, okay na rin yung dito sa compressor. Nakakabit na rin yung mga fittings ulit nito. Ayun, makikita nyo doon. So, binalik na rin tong lata ng patungan ng battery. So, andito na rin yung condenser na bago. Ngayon, wala na rin leak dito. Good na, Pero, meron pa. So, ginamitan na naman namin ng pinagbabawal na technique. Hindi pinagbabawal talaga yon. Pero, yun ang pinakamagandang technique para mahuli mo kung ano yung meron leak. So, napakahirap lang dahil auction. Kaya basa yung ni ka-vlogger nyo kasi yung mga fitting niya rito sa ilalim, napakahirap, hindi sa flange type. Ang ginamit ng mga nag-convert, fittings. So napakahirap luwagan, tapos nanikit na. Kailangan mo pa isyak. Hendala ito, pakita ko sa inyo. Ay, ito, tumutulo pa yung sabon. Hendala. Ayan mga ka-vloggers, ginamitan nila ng fittings. So, imbis na dapat flange type yan, dalawang na meron lang G's na bolt. So, napakahirap luwagan, pero naluwagan naman. Ayan ang mga fittings niya. Nakikita ninyo, ayan. Ayan. Tinabi ko muna doon sa gilid, So, ito mga ka-vloggers, nilagyan ko na naman ng pressure to, gaya ng dati. So, ulitin natin para makita ninyo. At nakita na namin kung saan talaga naglilik. Nilagyan ng pressure to para matesting lang tong evaporator sa likod. Ulitin natin, Ang bilis bumaba rito. Yan. Nakakonect ngayon yan dito sa evaporator, Nilagyan ko adapter para matesting evaporator dito sa likod. Wala na kami problema sa harapan. Dito na tayo pare sa likod. Dahil yan pare, kumbaga napakarami niyang leak na lumabas na. So, to 200 ko. Sige pare, pakipatay. Ayun. Sarado ko to. Pasingawin dito. Tingnan ninyo. Ang pressure niya. Ito yung ilaw. Ngayon, napakabilis bumaba, Pare, 200, 175 na lang ngayon, 170, ang bilis. Sobra. Napakalaki ng butas niyan. Kaya lang, kailangan tanggalin mo na yung mga cover dyan. At least, tapos na tayo, inisa-isa. Kaya mga ka-vloggers, yung pinagbabawal na technique, kaya naman pinagbabawal dahil walang kikitain yung mga technician sa ganung technique, Pero, pinapakita ko lang, kikita rin. Kasi pag nakita naman yung leak, kakalasin din, Pero, yung way na yon ang pinaka-easy way para kung may nahanap kang leak, isa-isahin mo, lagyan ng adapter, pinpoint mo kagad kung ano yung sira. Kikita rin ng mga technician siyempre dahil kakalasin nila katulad nito. Kakalasin ngayon itong evaporator na to. Ito, andito sa loob nito. So, tingnan dyan si Reggie. Di ba? Nakita naman ninyo mga gumagawa. Dells Calibration, the diesel specialist. Electronics injectors and injection pump. Linya nila yan. Yan ang mga batikan dyan. So, ito na lang ang kakalasin namin at testing yan at makikita nyo rin mga ka-vloggers. Yung technique na yan na pinaka effective. Lagyan mo ng pressure, lagyan mo adapter, pressure, sigurado ka sa compressor. Nilagyan namin sa harapan, sigurado kami sa evaporator. Yung condenser, talagang wala na, tinapon na nga namin. Pero meron pang isa. So, ito. Tapos sinundan ko yung linya. Maganda yung linya dahil auction. Tagusan. Walang mga check valve. Wala siyang shut-off valve. Diretso dito sa likod. So,
Mamaya pakikita ko ulit sa inyo mga ka-vloggers pag natanggal na ha. Siguradong malakas to. Malaking leak to. Sige. So mga ka-vloggers, ito nakita na yung leak. Hindi ko na inalis muna yung ano dahil nagmamadali kami. Baka magsarado yung bilihan ha. Parang ano, sigat. Ay grabe. Ang lakas ng hangin, no? Oh, Gripo, no? Lakas. ayun doon oh, sa loob. Ha? Sa loob. O sige, pakipatay mo muna pare pressure. Sige. Ayun oh, lakas. Oo. Oh. Oh, Obvious, no? tingnan natin. Hindi mo sa fitting ng ano, bulb eh. Evaporator mismo yan. No? Ayun oh, evaporator oh. Grabe ang lakas. Parang ano eh. Oh. Para matesting yung bulb eh. Kaya hindi ko muna inano. Wala rin sa bulb, di ba? Talagang grabe ang evaporator. Mga ka-vloggers, kung ganyan ang leak ng evaporator nyo, nakakamatay na talaga yan. Yan, pare, nakakamatay yan. Kasi sobra eh, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh. Grabe. Para sa diving eh. Parang ano na yan, Diba? tuba. Oo. Grabe ang laki ng leak nito. Oh. Sige. Oo. Papalitan na yan mga ka-vloggers. Minamadali namin. Anong oras mag-alas 5? Sige, mamaya na lang po. So, okay. Pressure ulit. Napalitan na namin mga ka-vloggers. Sandali. Makikiraan ako di ha. Pressure. So, lagyan lang natin pare mga 150 lang. Ngayon lang. Ha? Ito na, bago na. Mga ka-vloggers, oh. Oh, ito yung naglilik kanina. May conversion pa nga dito rin, oh. Pinalitan din sa auction. Hindi na natin patataasin ng todo. Dali, ha. Sige, yan. Pwede na yan. Yan. Sige, tingnan natin yan. Bah, nawala yung ano, scuba diving. Na. Ang lakas Kasi, ano lang yan dito sa mga foam. Ayan, yung mga foam kasi. 150. Wala na yan. Ayan, maganda yan. Kasama expansion valve, diretso. Eh, kanina, grabe eh. Grabe to. Naglilik, banda rito para yung leak niya, oh. Ito. Kaya mga ka-vloggers, yung ganong kalakas na leak, delikado yun. Nakakamatay. Yun ang isang vlog ko na nakakamatay, ang napakalaking butas ng evaporator. Dalawa. Oo nga, nabulok na, no? Corrosion na. Pero ito isang ano. Ito lang mo. Talagang ano. Wala na, ang galing. Good, good na good. Iangat mo na yan, iangat mo na, G. Satisfied. So, ito po mga ka-vloggers. Natapos na, maaga-aga pa. Siguro, wala pang alas 6 ng gabi. Kaya, nag-automatic na. Nag-automatic na yung aircon. Maganda na lamig. Malamig na to. Ha? So, maya-maya, mag-off na naman yung compressor nito. Ayun o. Automatic na. Pinakabit na lahat itong mga grill. Yung sa ilalim. Pasok tayo rito. Kumusta na pare? Malamig? Ang labi, pare, oh. Oo, yun. Ayun na, oh. Wow, karimla na. Pati likod, no? Oo, maganda lamig pare. Hindi ka na pagpapawisan pare. So, paano po mga ka-vloggers? Tatapusin na namin tong video na to. May ilaw ba to pare? Yun. Yun, nag-automatic lagi mga ka-vloggers.
Malamig matutuyo ang time pawis. Baka magkasakit pa tayo dito, pare. Oo, malamig yan. Oo, ganda lamig. Yun, mga ka-vloggers. Sobra. Ano masasabi mo, pare? Sobra. Ayun. Pare, maraming salamat. Sobrang dumi namin. Ayan oh. Oo. Grabe, ang hirap lalo doon sa ilalim doon sa likod dahil Yan. auction. Napakahirap nung ginawa nilang fittings doon. So mga ka-vloggers, ano pa po ba sasabihin ko? Ang ganda mag-automatic. Oo, pare, sobra. Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Panoorin niyo po ang mga video ni Bells Diesel TV. Yun, thank you Suportahan po salamat. ninyo yung mga vlog niya mga ka-vloggers. At kung dito lang kayo sa Olongapo, Angela shop niya sa may Caltex Santa Rita, tabi nung kay Servico, Dells Diesel, TV. calibration yung kanyang shop. At ang kanyang YouTube ay Dells Diesel TV. TV. Okay. Yun, mga diesel. Okay. Vloggers. So paalam na po mga ka-vloggers. Salamat po ng marami. Ingat po, ingat. Okay.